Amara Alcantara, 24 years old, nag-iisang anak ni Don Domingo Alcantara. Business management graduate, part-time fashion and commercial model, etc. etc. Sander Villaflores fiancé. Oh gosh. Napalunok si Leon. Hindi niya inaasahan na yun ang matutunghayan sa pagbubukas ng email. Pero hindi lang yon. May mga kalaki pang larawan ang mga impormasyon dumating sa kanya. At walang duda, ang Amara na nasa piling niya ngayon ay ang babaeng nakatakda niyang hanapin. Mayaman pala siya talaga. Pero hindi totoong tumakas siya sa amain na may tangkang masama sa kanya. Ang kasal niya ang tinakasan niya. Pero bakit? Hi! Nakangiting lumabas ang banyo si Amara. Hi, Pabiglang ni-off ni Leon ang laptop sabay hugot sa internet broadband niya. tapos ka na? Tsaka humakbang siya palapit dito. Oo, halika na, kain na tayo. Sige. Inilahad niya ang palad dito. Ngumiti ang dalaga, tsaka tinanggap ang palad niya. Pero hindi niya pa ito inakay palabas. Sa halip ay humapit ang braso niya sa bewang nito at hinilang palapit. Leon? Can I kiss you? Leon! I kissed you last night. May pagkakaiba pa ba? Kung uulitin ko yun ngayon? Iisipin mo na nagsasamantala ako? Hindi! Syempre hindi! Alam ko naman na maginoo ka. So, can I kiss you? Sige. Unti-unting naglapit ang mga mukha nila hanggang tuluyang maglapit ang mga labi. Naglapat, marahang gumalaw sa umpisa pero kalaunan naging magaslaw, malikot, masuyo, mapaghanap. Pagsinghap na napalayo si Amara sa binata. Sorry, I carried away. Ngumiti si Amara. It's okay. Na-carried away din naman ako. Halika na. Sige. Magkahawak kamay na silang lumabas ng cabin para mag-almusal. And I swear, kung noong mga nakaraang araw ay maligaya siyang hawak ang kamay ni Amara, ngayon ay parang hindi na niya kayang bitawan iyon. Bigla siyang natakot na baka kapag binatiwan niya ang kamay ng dalaga, ay tuluyan na itong makalayo sa kanya. Ang isiping nakatakda na ang kasal ng dalaga ay tila malaking kamao na pumipigil sa kanyang puso. Bakit ang tahimik mo? Ha? Nagulat pa si Leon sa tanong ni Amara habang nagpapahangin sila sa deck ng barko. Wala. Wala? Nakangiting sumandig sa dibdib niya ang dalaga at yumakap. Hindi man namutawi sa mga labi nila ang mga bulong ng puso at ang mga halik na kanilang pinagsaluhan ay sapat ng bigkis sa tuluyang pagkakaroon ng unawaan. Hindi ako naniniwala. May iniisip ka, hindi ba? Napabuntong hininga na lang siya. Naisip ko lang. Sana ang buhay ay laging ganito. Laging bakasyon? Nakangiting tumingala sa kanya si Amara. Hindi. Sana, lagi kitang kasama. Lagi kang nararamdaman ng puso ko. Lalo naging matamis ang ngiting ng dalaga. Sobra ka naman? Baka naman magsawa ka na? No, hindi mangyayari yun. Mahal na mahal kita. Leon, sinabi ko naman na sa'yo. Huwag mo munang. Kung ayaw mo maniwala, wala akong magagawa. Pero paulit-ulit ko sasabihin sa iyo ang bagay na ito dahil iyon ang nararamdaman ng puso ko. Leon, Pero sana, maging totoo ka sa akin dahil ako, totoo ako sa iyo. Aaminin ko sa iyo, there were times na naging malikot ang puso ko, but that was before. At wala ring babae na pag-ukulan ko ng kagaya ng nadarama ko para sa iyo. totoo? Totoo. Pero ikaw, may minahal ka na ba? Natigilan si Amara. Bakit gusto mong malaman? Siyempre, gusto kong makasigurado
na ang nadarama kong katugong damdamin mula sa iyo, kahit na hindi mo sambitin, ay sa akin mo palang iniukol. Natigilan lalo ang dalaga at akmang kakalas sa kanya. Amara, please, pag-usapan natin to. Ano bang gusto mong malaman? May iba bang lalaki naghihintay sa iyo, kaya hindi mo ko magawang matanggap ng tuluyan? Napalunok si Amara. Maliban kay Sander na ipinipilit ang sarili sa kanya, wala pang ibang lalaki nakapasok sa kanya puso. Si Leon pa lang. Kung pag-ibig na nga matatawag ang nadarama niya para rito. Meron bang naghihintay sa iyo? Ang totoo. Sa wakas, nagpasya siya na sabihin na rito ang totoo. Oo, kahit na masakit, baka matanggap ko. Akmang kakalas siya mula sa mga bisig nito. No, gusto ko marinig habang yakap kita. Pero hindi ito pumayag na makawala siya. Marahang humaplos ang palad niya sa pisngi ng binata. Mayroong isang lalaking nakatakda ng pakasal sa akin. Amara, Nabanaag niya ang pumalatay na sakit sa mga mata nito. Pero hindi ko siya mahal. Nagpatuloy sa paghaplos ang palad niya sa pisngi nito. Kaya nga tinakasan kong kasal namin. Mas ginusto kong sumakay sa barkong ito na hindi ko alam kung saan patungo para lang hindi ako mahuli ng mga tauhan niya. Kahit sa huli, nalagay sa panganib ang buhay at tangal ko. Hindi ba? talaga? Hindi mo siya mahal? Tila nagliwanag ang kislap ng mga mata ni Leon. Narito ako sa piling mo ngayon, hindi ba? Oo nga, kaya lang, paanong naitakda ang kasal mo sa kanya? Pabuntong hiningang humiling na lang siya sa malapad nitong dibdib. It's my father's wish. Mayaman ang pamilya ni Sander. Nalulugi na ang negosyo ni Papa at maraming utang na dapat bayaran. Ako ang naisip niyang solusyon. Pinipilit niya akong pakasal sa lalaki hindi ko gusto. At hindi ako makakapayag sa ganoon. I have my own life to live. Napahigpi ang dalaga at lalong napayakap dito. Humigpit ang yakap ni Leon sa kanya. Yes, you have your own life to live and you have your true love to come. At ako yun, hindi ba? Leon, Mahal na mahal kita. Pangako, hindi ka niya mababawi sa akin. talaga? Over my dead body. Hindi ka magpapakasal sa lalaki hindi mo gusto. Pangako at sumpa. At ang mga salitang yon ng binata ay sinalyuhan nito ng maalab na halik. Halik na hindi niya tinanggihan, bagkus ay kanyang tinugon. Sa sikretong na bunyag, anak ang naghihintay sa kanilang pagbabalik. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!